Ano yung pinapagawa ng Diyos sa Israel? Sa pistang yan. Okay. Yung Feast of Tabernacles will take place on 15th day or 15th of the Hebrew month of Tishri. Tama? And sabi doon, yung 7th month on Hebrew calendar, it is usually occurs in last of September and mid of October, kalagitnaan na October. Tapos yung feast begin 5 days after the Day of Atonement. And sabi niya, and the time the full harvest had just been completed. Yun yung time ng joyous celebration ng mga Israelite na sineselebrate nila. Sabi niya doon, at hanggang ngayon tuloy-tuloy, di ba? Yes. Hanggang ngayon tuloy-tuloy ang paggawa nila yon. Dagdag ako. And sabi niya yung three feasts, tabernacle, atonement, trumpet, atonement, tabernacle. Lahat daw ng native born male Jews ay inuutos na kailangan mag-participate doon, mga lalaki. Native born mga Jews talaga doon pinanganak. Paano pag hindi? So the Feast of Tabernacle, sabi niya, minention siya ng maraming beses sa scripture. Tinatawag tong Feast of Gathering, Feast of Booths, Feast of the Lord. So ang sabi diyan, nakasulat yan sa Exodus 23:16, Exodus 16:13, na bawat lalaking Hudyo, inutusan sila na pumunta sa Jerusalem at magdadala sila ng tithes and offering doon sa templo, nakalagay sa Deuteronomy 16:16. Yung Feast of the Tabernacle, siya ay ginagawa siya, di ba, kanina binanggit ni Sister Ann, ginagawa siya, sabi dito, 15th month of Tishri, the Hebrew, so between September and mid-October yun? It was, September to mid-October. At ginagawa yan for 7 days. Pagka binasa mo Leviticus 23, tingnan nyo po yung Leviticus 23 kung nandyan kayo may Bible kayo. May sinasabi siya dyan, pagkatapos ng atonement, di ba, 10th day of the 7th month yung atonement Tapos pagdating dito sa sa 34, verse 34, Leviticus 23:34, sabi dito, speak unto the children of Israel, saying, the 15th day of this 7th month shall be the Feast of the Tabernacle for 7 days. So yung Feast of the Tabernacles, ginagawa siya for 7 days. Doon sa unang araw, yun ay isang holy convocation, that is gathering, parang the whole congregation should gather. Walang gagawa doon. At 7 days mag-offer sila ng offering made by fire unto the Lord. Verse 36 na yan. At sabi doon, ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. It is a solemn assembly. Same din, di ba yung atonement, bawal tumawa, bawal magbiro, walang biruan. Same din yan, yung tabernacle. Sabi doon, walang gagawa kahit na ano. So, ano pa yung gusto pakita? Pero ano yan tingnan nyo po dun sa 39 ng verse, Leviticus 23:39. On the 15th day of the 7th month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep feast unto the Lord 7 days. The first day shall be Sabbath. Hindi siya, pero hindi, actually 7 days talaga. Pero yung on the 8th day, ay Sabbath ulit yun sa kanila. So parang, actually 8 days talaga siya. Pero yung parang Alpha Omega. Yung sinasabi dito. Kasi yung 8th day, katulad yan ng Pentecost. Katulad yan ng first fruit. Katulad yan ng yan yung lampas na nung sa 7. Kasi yung Feast of Tabernacle or the word tabernacle galing, di ba, sa Hebrew, Mishkan siya. Kasi sabi po ni Papa kanina na yung Feast of Atonement, like most likely lang talaga na pagkaparehas sila nung Feast of Tabernacle na bawal tumawa, sabi bawal magbiro.
Kasi yung Hebrew ng tabernacle is Mishkan, or meaning sa English is dwelling place. Na Holy of Holies, so bawal sila tumawa kasi mabanal. Tapos yung Feast of Tabernacle, it is directly linked to the time ng wilderness journey nila. So that's why they are building booths, dwelling place, or tents na hindi permanent. Bakit? Kasi even though hindi permanent, may faith sila na makakapunta sila dun sa permanent dwelling place nila. Papunta dun sa, tama ba? Kanaan. So yun yung, it is directly linked to their 40 years wilderness journey among the Israelites. So also, yung feast kasi, pag pinagkakalooban ng Feast of Tabernacles, how do I say pagkaaloob? So, yung pinagkakalooban ng Feast of Tabernacles, it is full of wonders and treasure and promises, sabi ko. Kasi nga po, di ba, yung Tabernacles nga, parang siya yung piece of boots, kinikim mo. They are commemorating what happened on the time ng kanilang journey papunta dun sa permanent dwelling place na Egypt to Canaan po. So, yung shelter booths or tabernacles, in-instruct din siya ng Diyos sa kanila para temporary shelter nila. Kina-commemorate po siya ng Israelites. So, sabi dun, yung dun, kasi kahit Feast of Tabernacles, the same lang siya sa atonement kasi bawal sila tumawa kasi nga Mishkan, or we call it dwelling place as the Holy of Holies. Sabat po. Yun lang po. Dagdag ko po yung sa sinabi ni di ba nagagawa sila ng permanent na nila shelter nila para i-commemorate yung hanggang ngayon daw ginagawa nila yun kasi ipinapakita doon na hanggang ngayon daw is nagde-depend pa rin sila doon sa Diyos na nagbibigay ng pagkain during that time sa kanila, kaya naglalagay sila ng mga fruits, ng mga decoration sa loob. Pagkatapos maliban doon may 4 spices sila na iwinawas-hiwas sa 6 direction to pakita daw na yung ng Diyos. Pinapakita daw na yung God's presence ay naka daw. Tapos kaya daw nila yung ginagawa hanggang ngayon, di ba nga, para ipakita daw na yung Diyos hanggang ngayon nagpo-provide pa din daw sa kanila kasi ang ginagawa lang nila during that time natutulog, nakikipag-socialize konti, puro pahinga. Yun lang. So, ibig sabihin, gusto ko mag-type agad sa sinabi ng dalaga, kung inutos ng Diyos yan, ibig sabihin, pag sa Diyos, huwag mo na haluan, ay, sasamantalayin ko, maggawain bahay, habang may gawain, habang may ganito. Diba? Kung kaya mo naman, huwag mong sasadyain. Yan, yung inang-utos ng Diyos, diba? Huwag mong hahaluan. Mahigpit nga sila nun eh. Tayo, hindi tayo ganun kahigpit, pero inaabuso nyo naman. Mapagpatawa ng Diyos sa atin kasi inaabuso nyo. O, sa abot ng kaya nyo, mag-ADHD kayo, hindi nakatutog. Pag tinanong ano yan. So yan, leksyon sa atin yan. Sana paalalahanan kayo. So, yung church ages, type ng biyahe. Yung Old Testament, type ng biyahe. Jason, kung nakikinig ka. May type yung mga nangyari sa Hentil. Kasi may biyahe. Ang Gentile church may biyahe. Ang church in the wilderness. O yung church ages, biyahe rin yan eh. May Feast of Tabernacle din dyan. Akala nyo trumpet lang yan? May Feast of Tabernacle din yan. Yung dito sa tribulation, para silang daga na tumatakas. Akala mo hindi sila nasa wilderness. The woman fled into the wilderness ka eh. O magmumukhang Feast of Tabernacle yan. Katulad ng kwento ni Dominic A. Berman. Balikan ninyo yung panahon na pinakain kayo ng Diyos sa ilang. Yan. Na pinakain ng Diyos yung babae sa ilang. Pinakain din ng Diyos yung Israel sa ilang. Sabihin, survivor tayo ngayon, no? Nasa ilang tayo. Yung trumpet, actually, yan nga yung regathering of Israel. Pagka-regather nila, magkakaroon sila ng atonement, yung tinabanggit mong paiyak, talagang paglilinis nila yan para maging, pag nagkita-kita sila sa Feast of Tabernacle, bawat po, yung regathering, yung nila, yung magiging pagtitipon nila is talagang parang ng kanilang pag
pagsasaya na. So pagdating ng Feast of Atonement nga, kaya pagdating ng Feast of Tabernacle, bawat tribo is ready na for celebration sa kanilang Feast of Tabernacle. So tayo mag-celebrate na walang iyak. Oo. Wala mo na ngayon, iyak. sa tipo naman dito sa atin na Kwan, ang naalala ko may dagdag si Brother Branham dito, yung regathering nga ng Israel by the two prophets. Siguro ganoon din itong mga 144,000 iiyak sila. May iyak talaga yan. Talagang yung banggit mo, Brother Francis, na yung bagong revelation natin ng end time Elijah, yung Malakay 4:5-6, gaganapin talaga ng 144,000. At kasunod yan, yung Revelation 12 woman, iyak din sila. Kaya pagdating ng millennial reign ng age, ano na sila? Talagang totally yung magaganap na yung Hosea 6:2. Yeah. Yung 6 purpose ng 70 weeks. Bayad na, reconciled na. Ngayon, semi-reconciled. Hindi totally reconciled. Okay, salamat. Dadaan talaga, Brother Francis, atonement sila, yung spiritual atonement nila, at saka atonement na ng mundo. Iba pa yung atonement ng mundo, no? Nagamit ko ba yung nabanggit ko yung timeline ng tabernakulo sa atonement sa tribulation at church ages. May yung pagtitipunan tungkol sa high priest. Ano yung kanyang pinakaiingat, ano yung dapat niyang gawin na detalyado. Parang itinitipo mo sa isang pamilya. Tinuturo ko na yung buong mundo papasok sa most holy place Pero ngayon pamilya ang focus natin. Doon ang parang focus ko, parang buong mundo. Ngayon kailangan tayo, perfection na natin ngayon. Perfection. Kaya i-apply na natin sa sarili natin. Paghahanda na. Lahat tayo may conflict. Lahat tayo may conflict. So, kaya tayo may hukom. Kasi, kailangan natin magpaturo, magpakumbaba. Training natin yan. Alam mo, pinaintilutan ng Diyos yung hirap para lumago tayo. Yung hirap na naranasan natin, sa pag-overcome, isipin paano gagawin ito. Una, yung pagka-berean, marunong ka bilang berean, marunong ka magpahukom. Hindi ka sarado. Yung hindi nagpapahukom, ano yan? Sariling diskarte yan. Medyo Nicolaita yan, medyo sarado isip yan. Yung berean, nagpapakumbaba, magpapaturo, binigyan ka ng difficulty. Hindi to doktrina Problema to sa pamilya, problema to sa buhay. So hindi lang to doktrina. Marunong ka ba magpa-counseling, magkonsulta, magpakumaba, magpaturo sa mga bagay na may difficulty tayo? Sinadya ng Diyos yan para tayo, pagsubok natin, makakapanagumpay ba tayo na magberean o magninikolaita tayo? Yung iba sumusuko. Yung iba, nagsasariling diskarte. Kaya may Nicolaita, may lukewarm. Yung nangyari kay Judas, pareho yan, Nicolaita na lukewarm, no? Nagsarado, nagpakamatay, lukewarm yan. Sumuko. Yung Nicolaita, wala na siyang pag-asa. Tingin niya, wala na siyang pag-asa. So, ganito rin dito. Pag ayaw mo magkonsulta, tinuring mo na wala ka ng pag-asa. Pero actually, pinopasis ka ng diablo sa maling isip na wala ka ng pag-asa. So pagsubok to lahat, isipin mo lahat ng aspeto ng buhay natin, tagit natin ng pagsubok. Kung mga taga-sanlibutan, lahat ay learning experience. Lahat ng encounter, sa taga-sanlibutan, lahat ng difficulty nila, ay learning experience. Tingnan mo si Antit nagbaboxing exercise. What does not destroy you makes you stronger, di ba? May kanta yung taga-sanlibutan dyan. Spiritually, ganun din tayo. Isipin mo lahat tayo may pagsubok. Kung may difficulty sa pamilya, konsulta mo, huwag mo sarilinin. Kasi kung kanya-kanya tayo, bakit may ministry? Di ba? Bakit may church?
Bakit may mag-aalaga sa isa't isa? Okay, balik na tayo sa ating topic. Itong tabernakulo, yan, pagkakataon yan ang gagawin. Sa camp meeting, sa anniversary, sa break time, kahit ordinary Sundays. Kailangan may kalinga sa isa't isa. Kaya yan nakakubol, tulungan yan eh. Diba sa Day of Pentecost, house to house, nag-sharingan sila ng Word of God. Kung sino yung nangangailangan, binibigyan. So may sobra, nagbibigay. So ano yan? Yan ang isang picture ng isang church. So, yung tabernacle, type yan ng cell grouping sa church. Type yan ng individual ministering sa church. So, hindi na malaking kumpul dapat. Malilit na kumpul. Yung pista ng tabernakulo, kinikilala yan bilang sukot o pista ng mga kanlungan, yung tinatawag nilang kubol. Tapos yung isang uri ng Hudyo ng kapistahan ay pinagdiriwang upang alalahanin yung paglalakbay ng mga Hudyo sa ilang umabot ng 40 taon. At ang kanilang pagtatayo ng pansamantalang silungan o yung tinatawag na tabernakulo, doon lang sila una nakatira nung yung mga tolda na tinatawag. So, isinasagawa nila yon tuwing taglagas tsaka pagkatapos ng ani. So, bilang pasasalamat sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanilang bayan. So, ito yung nangangahulugan ng mga kanlungan o yung mga silungan. So, yung may mga kaakibat na pagdiriwang ng ani at pag-aalala sa panahon ng mga Israelita nang tatayo sila ng pansamantalang tirahan habang nasa disyerto sila. So yung kapistahan niya na isang paraan ng pasasalamat sa Diyos para sa kanilang katapatan sa mga Israel sa kanilang mahabang paglalakbay sa ilang. So sa pag-aalala sa panahon na sila ay walang permanenteng tirahan pa. Kaya nagtatayo sila ng tinatawag na maliit na tolda o kubol. So sa panahong yon, yung mga Hudyo na nagtatayo na magagaspang na silungan o yung kubol nga na tinatawag. So, kanilang ginagamit na tirahan. Sariwain ang isipan ng panahon ng kanilang mga ninuno sa ilang. So, yan ibig sabihin nun. Ito pa. Yan yung mga pangunahing kapistahan na sinaunang Israel na binanggit sa Bagong Tipan kung saan nagturo si Jesus tungkol sa pagiging ilaw ng sanlibutan. Kikilala rin to bilang pista ng mga kubol, kapistahan ng kanlungan at pista ng pagtitipon ng ani. So yun, Brother Francis, yung share ko dito. Tungkol dyan sa piyesta ng tabernakulo. Yung kubol, tabernakulo, tipo sa katawan ni Kristo at katawan natin. Tipo sa pamilya natin, sa bahayan natin. Tipo sa church natin. At yung nasa biyahe sila, bago makapasok ng promised land, parang tayo nasa biyahe rin. Hindi pa tapos ang biyahe natin. Siguro pag makasanlibutan ka, ang habol mo mansion, di ba? Ayan. So tayo, ibang mansion ang habol natin. There's a mansion just over the hilltop. Ibang mansion ang habol natin. Kung magkaroon ka man ng mansion sa lupa, huwag mo ilagay puso mo dyan. Lagay mo yung puso mo mansion sa langit. So, yung kubol na yan, tabernakulo na yan, temporary dwelling place. Pero mayroon, pag yan naging templo, permanent na yan. Dwelling place. So, meron pa tayong struggle, meron pa tayong biyahe. Lagay natin sa puso natin yan. Sa mata ng Diyos, magiging, ayan, yan ang tunay na celebration. Kaya may celebration na to. Yan yung isang type. Naalala nila yung nasa disyerto sila. Naalala nila yung hirap nila sa disyerto. Parang isipin nyo yung Gaza. Kung nawalan sila ng building, binomba. Saan nakatira yung mga refugee? Nasa ganyan. Hindi, dito sa Pilipinas. Nasa lanta ng Bagyo. Ganyan din. Kung nakikitira ka lang, squatter, dating mo. Para kang
wala ka munang maayos na bahay. Kasi pansamantala eh. Pagtas yung babaktasin mo na yun, babiyahe na naman. Parang ano tayo, manlalakbay. Maraming type. O sige, tas may ministry ka rin. 21st day of Tishri po. Tapos yung ano niya, yung long festival na sineselebrate na yung God's provision and protection during the Israelites' time in the wilderness. Yung mga tao, nabubuhay sila doon sa temporary booths o yung sokot ka na para ma-remember yung period na yon. Sabi doon na yung yung ibang believer ng tabernacle or yung feast na yon is yun nga daw yung future kingdom of God. Tapos yung tabernacle, nag-dwell nga din siya dun sa kanyang people, which is yung people eternity daw. Yun lang. Salamat, Sister Jesril. Alam nyo, lahat ng nag-effort, magsalita, pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos. Kasi pinapakita mo sa Panginoon, you care, no? Hindi ka nahiya. Hindi ka nahiya magsalita. Huwag mo ikayaan, Panginoon. Okay. Whether abot nyo lahat o hindi nyo pa abot lahat, may kapos, may mali, basta you try your best. EA1, mag-Google kayo. Yung iba nakuha naman sa Google yan eh. So yun ang part ng EA1. Okay? May kailangan pa rin ng tao sa EA1 no? Para matuto ka rin makipag-usap sa tao. Bakit kailangan ko ng assembly? Kasi yung heart nila, kailangan yung dahilan kung bakit solemn yung assembly. Kasi ano yun eh, commemoration yun ng pagliligtas ng Diyos sa kanila. So, yung 8th day, yan na yung parang eternity. Isa yan. Hindi lang eternity yan. Meron yung pwede mong tawagin eternity sa mata ng tao, no? Okay. Dalawang holy convocation sa umpisa at saka sa dulo. Yung lampas sa 7, ito yung tipo ng millennium. Ito yung tipo ng eternal age. Eternal age. Ito yung tipo rin sa church ages, yung tribulation period. Ito yung tipo ng Jubilee. Ang Jubilee, 50th, di ba? So maraming tipo yung 8th day. Pentecost, Jubilee. So yung mga katuparan niya. Omega 8. Kumbaga, yung 8th day, lampas ka na doon sa graduation mo. Parang graduate ka na. Graduate ka na. Church ages, tribulation, millennium, eternal age. Puro 8th day yan. So ano type ng 8? Graduate. Diba 7 is perfection? 7 is of the 8. 7, narating mo na yung present truth. Narating mo yung standard ng Diyos. Yung 8th day, another week na naman yan. Another ministry, another buhay. Parang yung mga kapatid ang gusto mag-abroad. Para yan lang yung buhay nila eh. Abroad ka para enjoy, nahuhulog lang. So, adventure, ganyan. Pero dito sa atin, ang adventure natin, kunwari narating mo na yung 7th day o number 7, perfection. Yung 8, bibigyan ka ng Diyos ng panibagong ministry. Para Melchizedek yun. Okay, yung 7 parang nakompleto mo yung Aaronic mo eh. O para yung Aaronic mo, pwede ka na mag-Melchizedek. Sabi dito, there are also some who believes that that is why was likely during the Feast of the Tabernacle that Jesus was born. Ito yung sabi nila doon sa Sabi niya dito, while we celebrate Christ's birth, siyempre December 25 yung sabi ng iba, pero nasa September to October yun eh, yung Tabernacle. So dyan talaga si Kristo pinanganak. So may message tayo doon sa Paul Feast na may exact date ang kapanganakan ni Kristo at may exact date ang kamatayan ni Kristo. So ngayon, yung ebidensya, may mga ebidensya daw na si Jesus ay na born earlier doon sa Feast of the Tabernacle, no? May shepherd doon, no, ganyan. Then
sa John 1:14 binanggit ni John doon na the word was made flesh. Ito daw yung ito yung yung perfect tabernacle na si Kristo ay ginawang tabernacle ng Diyos at pinanahanan niya. So yung Greek word daw ng dwelt, ang ibig sabihin nun is literally word tabernacle. Yun yung ibig sabihin ng dwelt. So when God dwelt in Christ, God tabernacled in Christ. So na hindi lang si Kristo, kaya ang dahilan kung ba't may Feast of Booths, di ba may gathering, si Zechariah 14 meron ding doon may pupunta na that is millennium, no? May millennial kingdom doon na pupunta sila doon, may pista doon ng mga balag. At yearly pupunta sila doon para i-celebrate yun. Compulsory yun. So dito, sa atin, ang puso natin, ang compulsory, dapat pupunta tayo dun sa pista ng mga balag. Isipin daw natin na tayo yung magiging tabernakulo ng Diyos. Kaya napakahalaga pala nung pre-iyak, yung bulong papuri, habang nagpupuri ka, may compulsory need na yung mga Jewish male native born, talagang kailangan pumunta doon eh. So mahalaga siya na maipakita daw na kailangan niyang gawin. Hindi yan pwedeng ayoko yung ganun. So sabi dito ng isang sa commentary na regarding dun sa Feast of the Tabernacle, which is ina-agreehan ko. Bermenan, lahat ng sinabi mo, walang yan din tuturo ko eh. Ano yung binabasa mo? Sabi mo nga sa akin. Hindi, ito yung gut question, mayroong kasing website na gut question na sinabi niya yun na nandito sa internet. So, yung ibang nakikita ko, nakikita rin ng iba. Di ito galing sa Diyos. Diba? Wala, hindi naman kami nag-usap. Parang yung sinasabi ko, yung naintindihan ko, nabasa ko bigla kay Barbanam, nabasa ko kay Bar Jackson. Holy Spirit na yung nangungusap. Marami kang nabasa dyan na yan din ituturo ko eh. Saka masabi ko nga, ako, mas kulelat na ako sa Revelation. Itong sinasabi kong bago sa akin, hindi na bago sa iba, hindi man lahat, no? Merong ibang nakakakita. At hindi mo yan makikita, hindi ka berean. Pwede mo i-dismiss yung iba, mali yung iba, ako lang tama. Kailangan talaga maging berean ka eh. Makita mo maliwanag sa Bible, sabi nga ni Barbara, maliwanag sa Bible. Kunin mo yan. Yan hindi nila nakikita. Sabihin ko na rin to, disclaimer to eh. Maulit-ulit para ma-memorize nyo. Kung spoon feeding pa tayo kay Barbanam, baby pa yan. Baby ka pa. Parang nung walang sa magulang mo, hindi ka pa makalas. Pero kung kaya mo na mag-compare at mamulot sa iba, hindi ka na baby. Parang sa sanlibutan, kaya na magtrabaho ng anak, kaya na niya maghanap buhay. O sa atin, kaya na natin magsaliksik, mag-compare, mag-share. Isipin, hindi na tayo bias. Dito lang ako kukuha ng pagkain. Ayaw ko kumain sa ibang bahay, ibang restaurant, ibang ano. So may bias pa tayo. Gusto kong si mama lang magluto para sa akin. O isip bata ka pa. Yung turn mo na Berean, alam mo ba may gumagamit din sa church nila? Nung napasyal ako sa Cavite, nakita ko niya na the Berean Church Baptist. Kasi yung mensahe niyan, yung meaning ng salta, hindi mo kayang itatwa. Kung honest ka, hindi ka magiging laban sa term. Invento mo lang yan. Kunin mo yung thought. Ang thought, yung tinuturo ni Barbanam, walang bias, walang discrimination, walang emotional. Kung maliwanag, tanggapin mo. Ang Berean nga natin, hindi lang Bible eh. Ang Berean natin kahit yung sa buhay-buhay, sa personal sa buhay. Tungkol sa
sa problem sa buhay. So, attitude sa buhay. Di ba? Napakarami nang gumagamit ng Berean na churches. Pero bakit hindi nila yun binibira? Yun nga, siyempre, alam na natin, spiritual warfare tayo. Pinagtutulungan talaga. Nagkakaisa yung mga Nicolite, kahit di sila nagkakasundo minsan biglang magbabati-bati yung mga yan laban dito sa isa. Si Jackson, hindi naman, meron ding iba-ibang end time naglalaban sa isa't isa Pero pagdating kay Jackson, magkakaisa sila laban kay Jackson. Laban kay Gunn. Ibig sabihin, mga quotation na naglalaban-laban yan. May kanya-kanyang unawa yan. Pero magkakaisa yan laban kay Jackson. So, ganun din yung Pariseo, Saduceo, Escriba, Asenes, etc. Laban doon sa progressive, laban kay Kristo, laban kay Juan Bautista, laban sa mga apostoles. Itong mga apostoles, kasama na yun, malalaban din. Hindi yung apostoles mismo, yung mga followers nila. Magkakaisa rin laban kay Pablo. Ba bang nilikha ng Diyos ang langit at lupa o alin ang nauna sa dalawa? Langit muna. Tapos na yan. Sige, langit muna. Course of Abijah. No, dapat familiar na kayo. Between spring and fall, nakahati yung 24 courses, yung relievo sa templo. Si Abijah, somewhere July yan. Shortcut ko na. Somewhere July yan. Yung Brother Francis, May and June yan, yung Abijah. Patay si Kristo. Ito yung pagitan ng dalawang feast. The spring feast at fall feast is weeks, and yung Feast of Weeks, actually, first fruit yan Nasa loob ng first fruit, yung weeks. Tapos yung Pentecost. So, yun yung nasa pagitan ng dalawang feast. So, ang tanong ko, gaano kahalaga yun? Type and shadow agad tinatanong mo. Sige, sagutin ko muna agad. Ang first fruit, hindi lang yan nasa loob ng weeks. Yan ang umpisa ng Feast of Weeks. Number 2, yan ang magandang term, nasa loob siya ng unleavened bread. Yan. Lalo na yung kamatayan ni Kristo. Then yung unleavened bread, parang nag-overlap yun Overlap yung, ang term ko lang overlap siya, plus papunta na siya dun sa first fruit, which is yung Feast of Weeks. Hanggang, kasi 49 days ba yun nakalagay? Ang salitang overlap, pwede mo gamitin. Yan yung course of Abijah na sinasabi ni Brother Francis. So mahalaga yan. Susog yan doon sa unawa natin. Na yung May kasi yun May and June yan, yung Abijah course. So papasok din yung Feast of Weeks. Yan yung binabanggit. Pero ito kasi masyadong hindi masyadong malinaw. Hindi pinapakita lang din mga events. Si John the Baptist dito pinagbuntis on the 14th day of the May yan Sa Pentecost, yung Avidia from May yan, May daw yan May. So paano yan? Anong connection yan doon sa birth ni Kristo? Paano yan maiko-connect doon? Doon sa feast. Si Zacarias, under course of Abijah, doon niya nakausap yung angel na magbubuntis yung asawa niya. So pinagbuntis niya si John the Baptist middle of the year, in June. Yung June, middle of the year ng kalendaryo natin Yung June ay gitna rin yan ng between spring and fall.
So kung gaano kalayo ang pagbubuntis ni Kristo kay Kristo kay John the Baptist, 6 na buwan. 6 na buwan bago mabuntis Kristo. Yun yung Christmas actually. Tatama sa winter. Hindi pinanganak sa winter. Winter pinagbuntis. So, yan siguro pwedeng angkinin ng Katoliko. Ay, Christmas, ano talaga, December 25. Malapit-lapit doon. Pagbubuntis. Pagbubuntis. Hindi panganganak. Bakit? Ang panganganak 9 months pa. So kung 9 months pa, ipapanganak si Kristo, kailan siya papanganak? Tabernacle, taglagas. Kasi kung December, January, diyan pinagbuntis si Kristo. Yung Immaculate Conception, pwedeng tumama yan. Pwede. Pwede. Immaculate Conception, hindi panganganak. Hindi panganganak. Eh kasi nga sa kanila, Immaculate Conception, December 8, tapos biglang nanganak ng December 25. Magulo. So January to December. Sa June, pinagbuntis si John the Baptist. Kailan pinagbuntis si Kristo? December. Kung 9 months mula December, ito na, September. So pinanganak si Kristo September, October. Kung na rin pinagbuntis si Kristo December, January. Papanganak si Kristo September, October. Kasi 6 months ang pagitan ni John the Baptist kay Kristo. Paano mo nalaman 6 months? Sinabi ng Bible eh. Eh sa June, yan ang course of Abijah. Yan binabisitation ng angel si Zachariah. Si Elizabeth ay magkakaanak. So, paano yung course of Abijah? Hinati between April to September, March, April to September, October. Hinati sa loob ng between spring and fall. Yung courses na yan. 24 courses. So, i-divide mo into 24 yung mga yan. So, makikita mo tatama si Abijah sa June. Si Zachariah nasa course of Abijah. So doon pa lang ma-establish mo na. Yan ay estimation, no? Tulad dati. Dito naman tayo sa dati kong batayan. Ano ba yung batayan ko? Na pinanganak sa Taglagas si Kristo. Ano ba yung pinapakita ko rito sa Commune 2006? Sabi ko rito, kinot ko pa dito si Barbanam eh. Sabi ni Barbanam, nasa April daw ang kapanganakan ni Kristo. Maraming end-time loyalist na quotationer, na spoon feeding. Kung kailan namatay si Kristo, doon siya pinanganak. May mga ganun. Pero turo naman ni Barbanam, 3.5 years eh. Ang hiwaga to, hidden mystery to. Bakit nasabi ni Barbanam, April pinanganak? Well, not necessarily, naintindihan niya yung dahilan ha. Para aksidente lang niya nasabi yan. Ito ay hidden mystery. Ano yung hidden mystery? Ang tunay na kapanganakan kasi, sabi dito sa Commune 2006, resurrection. O ito yung tinuro ko sa atonement, sa mirror image. Sa resurrection ang tunay na kapanganakan natin at ni Kristo at natin. Kaya kailangan mag-celebrate ng communion. May 7 days unleavened bread. Kung 3.5 years nag-ministry si Christ, ay, turo rin ni Barbanam yan. Nasa Bible din. Mabibilang mo rin sa Bible yan. Kung kailan siya namatay, kung kailan siya pinanganak, kung kailan siya namatay, kalahating buwan ang pagitan, kailan siya pinanganak. Kaya nalaman ko, kung pinatay siya sa Passover,
dapat pinanganak siya somewhere in fall. Yan ang sabi ng tracks na to. Ang tunay na birthday natin ay resurrection, kamatayan, mga ganyan. Kaya, balikan nyo yung tracks. Hindi lang anak nyo pinareport nyo. Kayo mismo, bilang magulang, dote nyo to sa Diyos. Kung si Kristo ay pinatay sa spring, which is Passover, unleavened bread, siya ay pinanganak sa fall. Estimation pa lang yan, ha? Pinanganak siya sa fall kasi kalating taon ang pagitan niya sa kamatayan at kapanganakan. At yung verse ko dyan, yung sabi, 30 years old siya nung binautismo. Another revelation yan. No? Dapat pala yung baptism nakalagay sa letter B. Birth and baptism of Christ. Binautismoan siya. Kung kailan ang birthday ni Christ, doon din siya binautismoan. So may estimation pa lang yan. Ito, magdedetalye na ako. Last year na revelation to. Para masundan nyo. Ano itong mirror image? Ngayong taong ko lang to nakita eh. Hindi nyo napansin, may 7 araw ang unleavened bread. May 7 araw din yung tabernacles. Itong 7 days Soju na tabernacle, Feast of Tabernacles, saka 7 days ng unleavened bread. Hawig, di ba? Dati nang nahayag sa akin ang birthday ni Christ. Kailan ang birthday ni Christ? Sa term na ko, supernatural. So, itong tabernacle, natural birthday. O Feast of Tabernacle. Itong unleavened bread, supernatural birthday kasi resurrection ni Christ. Nasaan ang resurrection ni Christ? Nasa under Feast of the Unleavened Bread. Sa actual na namatay si Kristo, unleavened, yan, Passover, and then papuntang unleavened bread na yan. 7 days unleavened bread na yan. So yung resurrection ni Christ, nasaan? Nasa loob din ng unleavened bread. A birthday ni Christ, nasa loob ng unleavened bread, first fruit. It goes to show yung pinanganak si Christ dito sa kabila. Kung mirror image yan, nasa loob din ng tabernacles. Naman yung na-resurrect tayo, may katawan tayo sa langit. Yung katawan sa langit, syempre glorified body. Parang malayo yata, unleavened bread. Tapos bakit tumalon ka ng Feast of Tabernacle? Ano yan? Parang mirror image. Mirror image ang 7 araw na tabernacle sa 7 araw na unleavened bread. Ang kaibahan ng Francis Unleavened, may resurrection. Ano naman ang magiging tipo niyan doon sa tabernacle? Para sa tao na ito, para na sa mga believer na kay Kristo kasi sa Unleavened, personal niya yan eh, di ba? Ang common ground nila birthday, kaya magagamit sa natin sa birthday. Kaya makakalong birthday, huwag mo sariling discard in the birthday mo eh. Ang birthday mo at birthday ni Kristo at birthday ng iba pa ay may mensahe. Huwag nyo sarilinin. No? Ang birthday ni Kristo sa resurrection, may mirror image siya sa physical birthday. Parang si Kristo yan may birthday. Basahin yung 2006, kung yung 2006. Yung birthday at kamatay ni Kristo ay katulad din natin. Spring and fall. Merong mensahe para sa atin. Kunin nyo yung mensahe. Parang kung siya maging, parang katulad sa baptism. Pag namatay ka kay Kristo, nabinuhay ka muli kay Kristo. Ganyan din tong birthday. Bakit ka pinanganak? Para kay Kristo. Bakit ka namatay? Para kay Kristo. Di ba? So, okay. Dito sa mirror image, eksakto, fall. Di ba? Pero dito ko na liwanagan na may eksaktong petsa na. Hindi na to yung estimate lang.
Okay, course of Abijah, estimate. Yung paraan ko na half year difference, estimate. Ito eksakto na. Diyos na ang nagpakita ng birthday ni Kristo. So yung eksaktong birthday ni Kristo naman, may eksaktong petsa. Kasi may eksaktong petsa din ang kanyang resurrection. Oo. At sinadya ng Diyos pito-pito kasi para makita mo kambal sila. Parang physical, typifies spiritual. Tama. Naalala niyo yung spring and fall, meron akong blood moon. Oo. Para yung may blood moon. Isip may marker ang Diyos. Kay Brother Bran, message niya rin yung realignment of realignment of mga... Pang days yung sinabi ni Barbanam. Pero yung sinasabi ko, spring and fall. Ito spring and fall, nilagay yung Diyos na marker, which is yung blood moon. So itong 7 days, marker din ng Diyos to. Marker din ng Diyos to. Mahalaga ba malaman natin yung supernatural birthday at physical birthday? Meron ng blood moon. Pero hindi ko pa nakita yung sinasabi mong yan sa kanila. Marker. Pero ano tayo hindi tayo conceited. Nagmamalaki. Hindi tayo nagmamalaki, tayo lang makakuha. Maring may nakakita na hindi pa natin nakita. Tulad dito, yung binasa ni Barmenan, hindi naman lahat, no? Pero marami siyang nabasa na yan din ang nakita ko. Akala ko bago, pero siguro manauna pa yan sa akin. Okay? Mayroong blood moon ng marker, yung dalawang blood moon sa spring and fall. Ito yung unang-unang broadcast ko ng blood moon. Tapos na tayo dito sa pito-pito na 7 days. Ito, isipin, kaya mo ma-single down na, may eksaktong petsa ka na ng birthday niya. At yung birthday niya, hindi alam ng Diyos, sineselebrate na nila sa utos ng Diyos. Yung communion, yung Passover communion, hindi alam sineselebrate na yung birthday ni Kristo sa resurrection. Para rin sa lahat na may magmamana na resurrection. Yung tabernacle, hindi alam sineselebrate na nila birthday ni Kristo. Hindi pa natin pinag-usapan yung pamilya natin, yung future, yung prophecy. Pinag-usapan muna natin si Kristo, Tingnan niyo yung birth of Christ. Feast of Tabernacles yan. Tingnan mo yung baptism of Christ. Feast of Tabernacles yan. Nawala yung Zoom. O mamaya yung resurrection. May ibang tabernacle yun So, ito yung kapanganakan. Ito yung bautismo. Between birth and baptism, 30 years. Pero mamaya na yan. Para yung Feast of Tabernacle to. Pero nakikita nyo ba yung salitang tabernacle? Kuha agad natin sa baptism. Ito yung sabi ni Barbanam, the word was made flesh sa baptism. Dito rin na-adapt si Kristo, inampon. Pero malalim yung salitang ampon Ito kasi papa-ministry na yan Pero ano yung nangyari between birth and baptism? Tinalakay ko to last year. Paghahanda. Apply natin buhay natin. Ano yung dapat buhay natin? Hindi kung may anak tayo Kasi siyempre, kung magulang tayo, saka lang tayo na-convert, hindi natin nagamit yung kabataan natin. Pero yung anak natin, pwedeng kabataan nila magamit. Huwag nyo lang iwaldas sa kaaway. Winawaldas nyo sa kaaway dahil ang habol nyo, makalupang karera. Ang habulin nyo, maka-Diyos na karera. No? Karera sa Diyos. Ano yun? Between birth and baptism, ang buhay dapat ng anak natin anak natin kasi anak lang natin pwede makinabang dito PTE na to. Kasi tayo na-convert lang na malaki na, hindi natin naranasan to, walang nag-train sa atin. From birth to baptism, ang isang baptism, ano ka na, selyado ka na, Melchizedek ka na, pasado ka na, ministro ka na, ano ka na, hindi ka na mamanduhin. Isa between birth and baptism, yung sabi sa Galatians, you're under tutors and governors. Iba pa yung you're under tutors and governors na hindi pa resurrected si Christ. Iba pa yun So, parehong tabernacle to, parehong birthday ni Christ to.
Puro paghahanda. Bakit? Ito sabihin ko. Kung tabernacle yung baptism, alam natin may indwelling. Di ba? Ibig sabihin, God tabernacled in man. Yung sinasabi ni Barbanam, God tabernacled in man. Yung Espiritu ng Diyos ay natabernakulo sa katawan ni Kristo. Lupa pa yan, hindi pa yung supernatural resurrection. Supernatural birthday. Physical birthday lang to. Physical birthday dapat pala natin ganyan. Sigit lang. Pag nagse-celebrate kayo birthday, isipin nyo to. Isipin nyo yung buhay nyo. Ito yung itanim nyo sa anak nyo. Kung yung itanim sa anak nyo, puro pang sariling laman lang. Panoorin nyo lahat ng mag-birthday. Puro kinakandili lang sariling laman. Puro kabangbangan. Yung birthday nyo para sa Diyos yan. Kung fall, siyempre fall is kamatayan. Mamatay kayo para sa Ebanghelyo, mamatay kayo para sa Kanya. Itanim nyo sa anak ninyo. Hindi nyo tinatanim eh. Tanim nyo sa anak ninyo. Yan ang saysay. Ano ang kahulugan ng buhay sa mundo? Yan, maganda ilagay na kanta. Ito ang kahulugan. Ito ang tunay na kaligtasan. Kristo yung pinipray niya, iligtas siya. Patupad niya ang misyon. Matapos niya ang misyon. Hindi mahalaga yung physical na buhay niya. Ito na akala na Muslim. Ang mahalaga sa kanya yung afterlife. Yung tunay na kaligtasan. Balik tayo rito. Kung ang pista ng tabernakulo ay, ang meaning ng tabernakulo, ang Diyos ay manahan sa tabernakulo na katawan ni Kristo. But sino ang tabernakulo at sino ang natabernakulo sa physical na kapanakan ng baby pa? Yan. Papakita ko ng type sa PTA. Tabernakulo ang Diyos. Amen. Next. Ang pinasukan ng tabernakulo si Kristo. Ayun. Yan ang pagkakaiba. Outdwelling yan. Si Kristo nasa loob ng Diyos. Pumasok naman yung Diyos kay Kristo. Daan-daan lang. Hindi yung dumikit, hindi pa yung selyado, hindi pa yung become one. No? Parang katulad ng propeta. Katulad ng Adan. Dumaan-daan lang. Pero nababalutan siya. Kung maganda yung term ni Barbanam, God wrapped himself in the eggshell. Well, of course, ang unawa ng ibang end times, ang Diyos yung natabernakulo. Pero pwede mo rin unawain yung statement na yan na ang Diyos ang bumalot sa eggshell. Si John the Baptist, di ba, binanggit ni Gordon Magee, full of the Holy Ghost, pero outdwelling din lang yan. Lahat ng lumantipan, outdwelling lang din yan. Ang indwelling ang pinakamalaga. Pero between outdwelling and indwelling, ano yung nasa gitna? Preparasyon. A body that was prepared for me. Naku, yung body na hanggang baptism yan, hanggang cross yan. Ibig pala sabihin ng preparation, puro training yan. Puro paglilinis yan. Pinaghahanda ka para maging sacerdote. Pinaghahanda ka maging prinsipe, maging hari, maging ano pa. Yan ang unawain nyo dito sa pista ng tabernakulo. Pinanganak si Kristo sa pista ng tabernakulo. Kasi pinaghahanda siya sa isang misyon. Siya ay isang tabernakulo. Pero bago siya maging tabernakulo, papasok muna siya sa presensya ng Diyos. At yung presensya ng Diyos, hindi yung pakiramdam lang, sensation lang, hillsong lang. Yung presensya ng Diyos, training yan. Word of God yan. So between birth and baptism, Feast of Tabernacle yan. Ay preparation pala yan para Feast of Tabernacle. O Feast of Tabernacle yan, tapos preparation pa yan. Preparation. Okay? Ano yung natitira sa buhay niya? 3.5 years. Sipin mo, ang tagal ng buhay niya, pero 3.5 years lang ang ministry. Ganyan din dapat tayo. Pinaghanda tayo para sa ministry. Hindi yung haharap lang sa tao para magturo, kundi sa buhay niya. Kwento ko yung ano yung tabernakula. Ang katawan ni Kristo tabernakulo. Kung saan-saan siya umikot, nag-share siya. Sabi ni Barbanam, pag binuhay mo ko, ligtas mo ko sa impyerno, lahat ng kanto, ituturo kita. Ginawa na ba natin yan? Siguro konti-konti pa. Lahat ng kanto, gusto kita pag-usapan. Siguro may denomination ng ganyan.
Santo Nicolaita lang. Gawin natin yan. Gusto nyo talaga maging tunay na anak ng Diyos? Gusto nyo maging selyado? O pang personal berento? I-witness nyo siya. Kahit kapos pa yung alam nyo. I-witness nyo siya. Si Barbanam, kahit kapos pa alam nyo, witness nyo siya. Basic denomination, tangkapin si Kristo kaligtasan. Pinagpala siya ng Diyos, binigyan siya ng maraming revelation. O ganun din kayo. Ganyan si Kristo. Pagkatapos ng baptism, ang buhay na lang niya, puro pag-witness. Oh, ano yung buhay nyo? Game, puro ML, puro laro, puro mga magulang. Kung meron kayong anak, ano yung tinatanim nyo sa anak nyo? Anak, maganda ang ganitong karera, malaking kikitain nito. Anong tinatanim nyo sa anak nyo? Di ba? Unahin nyo, itanim sa anak nyo yung Diyos, yung salita niya. May magulang na hindi pa ganyan, turuan nyo rin sila. Para maging tunay na church tayo. Tinatanim dapat sa anak. Ito yung tabernakulo. Ito yung mensahe ng tabernakulo. Mula birthday hanggang baptism. Ang buhay natin, ang saysay ng buhay natin. Oh, maglingkod sa Kanya. Kasi maikli lang buhay na to. Pag namatay ka, matay na. Oh, dalawa na lang, impyerno o langit. Wala ka na magagawa. Ngayon lang ang pagkakataon, samantalayin nyo na yung pagkakataon. Inggan nyo, samantalayin yung pagkakataon. Sinamantala ni Kristo yung pagkakataon. Samantalayin nyo yung pagkakataon. Yan ang tabernakulo. Sabihin yung katawan ni Kristo tabernakulo, kung saan siya umiikot, dala niyo yung salita. Hindi ba ganyan din ang church? Sa Revelation 21, the tabernacle of God is with men. Hindi lang si Kristo yan. Yan yung buong bride na naging wife. Yung New Jerusalem. The tabernacle of God is with men. Yung mga yung glorified body na. Yung glorified body na ang nagbibigay ng anointing sa tao. Wipe the tears from their eyes. Nagmi-minister na sa iba. Nagmi-minister na sa citizens of the hindi lang millennium, citizens of the eternal age. Yung 40 days, paghahanda din yung 40 days pero malaki na yan. Pero di ang pinag-usapan ko mula pagka-baby. Kasi ito yung pagkakamali natin eh. Baby, wala tayong isip na ganyan eh. Hindi na alam, pinapakain na sa kanya mga sanlibutan bagay eh. Baby pa ha? Anong sanlibutan baby? Kengkoy, kuchi-kuchi-ku, yan. Kaya nahirapan kayo sa baby eh. Baby nyo, ginawa nyo yung prinsepe, prinsesa. Labag yan sa Galatians 4 eh. Alipin yan eh. Kumbaga, hindi. Mabagal kayo tumanggap pa sa salita. Maging maagap na kayo. Kunin niyo yung benepisyo. Mabuti pa sa anak namin na baby pa tinuturing na naming anak ng alipin. Oo. Kasi ganyan ang Diyos kay Kristo. At kung ganyan ka sa anak mo, may malaking reward. Magiging hari yan isang araw. Pero kung gusto mo baby pa, isip hari na, nako. Baka impyerno ng bagsak niyan dahil sa'yo. Baby pa kung ano nung ginagawa niya. Hindi nyo alam, espiritu ng kaaway, bulag sa mundo yung... Huwag tayo magpabulag-bulag, mga magulang. Bilang anak ng kaliwanagan, magpakumbaba kayo, pakorek kayo, maging beriyan kayo. So baby pa, pinaprepare na ng Diyos si Kristo kasi may outdwelling. Ano yung nasa Luke 2:40? Luke 2:52? The Spirit in favor with God and men. Outdwelling yan. The Spirit, He walks strong in spirit. Outdwelling yan. Ano yung nag-walk strong? Yun, spiritong tao niya. Training yan eh. He increased in wisdom, in revelation, in the knowledge. Favor with God and men. May interaction yan, may EA yan, may ano yan. May sharing yan. Ano yung nakita niyo sa templo? 12 years old. Sharing. Tingin niyo, 12 years old lang nag-start yan? Mas bata pa sa 12 years old, nagsisharing na yan. Ang mga magulang, tinatamad kayo ipasharing yung utusan pala, kailan yung utusan. Pero kung hindi nyo nakurap, mabilis yan, utusan. Pag nakurap nyo, kailangan yung bantayan. Tayo, ganun din. Nakita nyo yung New Jerusalem. Precursor lang yung millennium, pero ang ultimate yung eternal age. Nakita nyo yan? Nakasulat sa Revelation.
the tabernacle of God is with men. Yan din ba yung pinapakita ng Feast of Tabernacles? Yes. Yung salitang tabernacle lang. At tabernacle, lumilibot-libot yan, di ba? O lumilibot-libot yung bride. Yung bride parang Holy Ghost, no? Di ba si Kristo yung Holy Ghost sa church age? Yung Holy Ghost dyan sa eternal age. Millennium, semi. Dito sa eternal age, ang Holy Ghost dyan, yung bride, hindi lang si Kristo. Hindi lang Diyos, hindi lang si Kristo, pati yung bride, wife. Sila yung Holy Ghost na the tabernacle of God is with men. Tayo yung outdwelling nila. Tayo yung magbabalot sa kanila, ng presensya sa kanila. Yan ang destiny. Kasi tabernacle, kasi kung sinasabi nga natin ang Diyos yung tabernacle at si Kristo ginawang tabernacle, pinasukan ng tabernakulo. At doon sa sinabi mong huli sa Revelation 21, parang lilitaw, Brother Francis, pagdating sa eternal age, after ng white throne judgment, eternal age, ang category natin ay parang tabernacle. Deity form. Yung pagiging tabernacle, it's deity form. Tayo na yun mismo, parang katawan ng pinakatabernakulo ng Diyos. Tayo na yun nagdadala ng, kung parang sinasabi mo Holy Ghost, parang Holy Ghost tayo doon no? Sinasabi mo, na umiikot doon sa mga men, mga mortal men, parang deity form ang kalagayan natin. So, parang equal kung paano si Kristo, kung ano si Kristo sa church age, ganun ang bride sa eternal. Sa millennium, semi-semi. Parang lumilitaw, pagdating sa eternal age, parang pantay ang kalagayan ni Kristo at ng bride sa eternal. So, ganun pangyayari. Parang hindi lang si Kristo yung representative ng Diyos as being God, no? As God, as represent God. Hindi lang si Kristo yun. Kasi parang, hindi kasi minsan matanggap yung, ibig sabihin, pantay tayo kay Jesus pagdating sa eternal, sa kalagayan. Talagang pinapakita talaga dating sa eternal. Ang deity, si Kristo at saka bride. Sa eternal age na parang yung eternal age na, di ba? Parang kasi yung templo walang pintuan, at kung paano yung kalagayan natin bilang bride, bilang tabernakulo, at yung mga mortal men, paano yung sitwasyon na ganun? Doon sa feast, parang extension na yung eternal age ng feast na yun na mismo actually yung talagang tabernakulo na kasi ang kalagayan natin, and then yung mga mortal men, sila yung pumapasok sa atin, parang ganon. So para makakonekta sila sa Diyos, at yung Diyos din nakakakonekta sa kanila through us. So i-connecta mga Brother Francis doon sa sitwasyon natin sa eternal age, yung kalagayan natin, paano yung nagaganap yung parang extension ng feast of Tabernacle. Kasi may pista talaga din doon, may word pa may pista pa sa salita pero hindi na nga lang yung sa nakaraang tulad ng 7,000 years. Ang Feast of Tabernacle sa Millennium, iba yan sa Feast of Tabernacle ng eternal age. Ang eternal age, nakikita nyo sa picture, natural na yan. Yan, hati-hati, no? Yan ang isang type ng tabernacle. Yung cell group. Pero hindi lang yan. Kung natapos na yung cell group, kailangan mag-break up pa kayo sa pares or dalawang pares. Yung tawag ko maliit na kumpul. Maliit na kumpul. So, sa eternal age, naturalesa na sa tao yan. Sa millennium, may sapilitan pa yan. May sapilitan pa yan, meron of iron pa yan. Dito dito talaga meron, sa loob ng church natin. Sa ibang church, siyempre, malayan, takbo-takbo, biro-biro na yan. So, yan ang abot ng iba Ang abot ng iba, ang pagtitipon nila ay nakaharap lang sa pulpito. Sa pakita yung ordinary service. Yung ordinary service na nakaharap sa pulpito. Hindi yan ang ultimate tabernacle. Kasi nakaharap yan Assembly yan. Parang general assembly yan.
Yan yung Holy Convocation siguro na nag sa labas. Iba naman yung nasa bahay-bahay kayo. Ibig sabihin, bahay-bahay, walang gagawin. Of course, sa Israelita, wala silang alam gagawin, hindi pahinga. Sa atin may sharing, may turuan. Parang brinake up lang, parang katulad dun sa communion, brinake up lang yung pagpamin nyo ng tinapay. Doon sa General Assembly na nakaharap kayo sa isang Holy Convocation, parang atonement yan, ito yan yun. So yun ang makaharap kayo, sama-sama kayo, yan ang type ng atonement. Makakaharap kayo, no? Yan yung type na yan parang bago mag-start yung eternal age. Merong great white throne judgment, mga ganyan. Yung type na hindi pa matured, no? Pero stepping stone. So, ano yung dapat nating gawin? So, yung Feast of Tabernacle, Brother Eb, di ba darating ang panahon na sabi doon sa Zacarias na halimbawa kakaibang bayan, kailangan pumunta doon. Pag hindi sila nakapunta doon, walang pagkapala, yung ulan, biyaya, di ba? Ngayon sa panahon na yan, Brother Ed, ano ba yan? Kailangan lang bawat bansa may represent o lahat ng tao pupunta talaga yan doon? Kasi paano yung walang kakayan? Di ba yun? Di naman lahat, right? Di ba? Yung mga ship pa lang dumadami, di ba? Bawat bansa may representative sa millennium. Sa eternal age, hindi na yan kasi talagang yan ang ultimate na Feast of Tabernacle, yung eternal age. Ngayon, balik muna tayo. Ito, kailan mahabol ko. Yan ang eternal age, okay? So, yung Great White Throne, parang yan yung, wala kang magawa, kundi lilipat talaga yung, papasok ang mundo sa another phase, lilinisin talaga, wawalain talaga yung mga serpente dyan mga kambing. Kailangan tayo mag-DVBS, kailangan tayo bilang pamilya, bilang individual, mag-Feast of Tabernacle. Ibig sabihin, ano ba yung espiritu nun? Ano ba yung diwa? Ang diwa is maging tabernakulo tayo ng Diyos. Dala natin ang presensya dapat ng Diyos. Dinadala natin sa kapatiran, dinadala natin sa kamag-anak, dinadala natin kung sa pamilya, assert authority lang yan. Individual, mag-asawa, di training mag-asawa, LCM to. Tapos, sa PTA, may tabernacle din. Type yan, tabernacle. Yung bahay mo, tabernacle. O yung church mo, tabernacle. Yung individual,